advisor of juniors in Sharjah, and our choir conductor, Brother Andre Guardacaber. Grabing mga mga accomplishments. All right, so I know some of you really are feeling sleepy because it's time to sleep, but I beg you not to sleep because this won't take time. Pag matulog kayo, wala kayong barbecue mamaya. Oh, saging lang ang kakainin niyo mamaya, wala kayong barbecue. Aagawan pa naman kayo ng barbecue. Meron pala tayo dito Mike, are you there, Mike? Is it working? Oh, yeah. All right, so maupo lang kayo. I'll open the passage and just open it with me. Luke chapter 14, verse 35 to 40. Kind of a familiar passage na I believe even in your first year of Christianity, nabasa nyo na ito. Chapter 14, verse 35. Luke chapter 14. 14 nga. No, mali. Wait lang. No, that was 33, I think. Wait. 25 to 33. Sorry. Wala pa naman. Hindi nyo pa nakikita yung mali ko. Hindi ko pa pinopost eh. Okay? Biglang magbabago yan. So, I'll read the passage. Sundan niyo lang po ako yung mga mata. Luke chapter 14, again, verse 25 to 33. The Bible said, "And there went a great multitude with him, and he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father and mother and wife and children, and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me, cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? Lest haply after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it began to mock him." Verse 30, saying, "This man began to build, and was not able to finish. Or what king going to make war against another king sitteth not down first, and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace." How do you pronounce this? Verse 33, "So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had, he cannot be my disciple." Let's go to the Lord in prayer. Oh, gracious Heavenly Father, I thank you, Lord. I know some of us, Panginoon, are tired. They want to sleep. They want to rest. But indeed, you brought us here this afternoon to listen to thy word. We thank you, Father God, for the time and bringing safely here our brethren who just arrived, oh God. And as we will study this passage, Panginoon, one of the most important passages to those who are willing to obey you, we pray, dear Lord, that you guide us. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. Buksan mo nga yung mga puso na maintindihan namin, Panginoon, because I know this is not easy. These words of yours, Panginoon, is a challenge to us. And as we will dig deep into this, dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa makaunawa at hindi kami lalabas dito sa pintuan na to
na hindi dala-dala, Panginoon, ang pag-unawa na nanggagaling sa iyong mga salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. O Lord, you may be glorified, be magnified, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga maling katuruan at maling interpretasyon. Ikaw po ang mapapurihan at mataas. In Jesus' name we pray. Amen. So the title of the sermon is The Cost of True Discipleship. Amen. The cost of true discipleship. So itong passage na to, ay alam ko nabasa niyo na to, no? If you will, kung nagbasa na kayo ng mga ng New Testament, I believe nabasa na natin to. And this is really very important sa ating mga mananampalataya, no? Kasi to be saved is one thing, but to be a disciple is another. Bakit ba kailangan ng isang tao, kailangan pa natin i-baptize, di ba? Kanina I was talking to Brother Binon and we've been discussing about the membership at ang tunay na pagiging disciple, no? Kasi sabi ko nga sa kanya, when you receive the Lord Jesus Christ, no doubt you're already saved. Ligtas ka na, ano? But if you want to go, if you want to follow the Lord Jesus Christ, then kailangan natin sundan ang kagaya ng ginawang example ng Panginoong Jesucristo na siya po ay nagpabautismo. And after the baptism, dyan na natin. Kasi sa baptism mismo, kaya nga may mga witnesses tayo, di ba? Kasi pinapakita natin at sa mata ng tao, hindi lang sa mata ng Diyos, na tayo ay willing nang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, doon tayo nagsisimula, nabibigyan ng mga task ng mga gawain sa church. Kasi you signify na willing na ako maging kabahagi ng mga gawain sa simbahan. So, again, itong passage na to napaka-importante sa atin, na maintindihan natin na ang pagiging ligtas at pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nagtatapos doon sa pagiging ligtas. Amen? Kasi lahat ng mga disciples, mayroon silang mga iniwan. Amen? Meron silang mga iniwan. At ngayon, hindi natin alam kung anong mga kailangan iwanan nyo. Baka relasyon ba yan? O trabaho man yan? Na illegal? Alam mo yun? Ay, may mga bagay tayong kailangan iwanan kung gusto nyo talagang sumunod sa Panginoon. Kasi, well, you can say, yeah, I believe in the Lord Jesus Christ, and you will continue to sell alak, nagsibenta ka ng alak, you illegally smuggled ng mga iba-ibang mga pirated na mga bagay, pwede ka magpatuloy. Kasi hindi naman ibig sabihin na tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo, automatic magwawalaan ng mga yan, no? Kahit yung paninigarilyo, unti-unti nating hindi mo agad-agad matatanggal yan. Unti-unting tatanggal ang pag-iinom. Di ba? Ang pagiging chismosa. Hindi agad-agad nawawala yan. Nako. Matagal mawala yan. Minsan nga, Kristiyano na, chismosa pa din. Di ba? So, may mga bagay na kailangan natin tanggalin. Now, this passage, many people follow the Lord Jesus Christ during His earthly ministry. But in this passage, He turns to crowd and lays out the true cost of following Him. Kasi napansin niya, ang daming sumusunod eh. Sige nga, try natin kung sino talaga dito ang totoong disciples. Diba? Kung sino ba talaga dito ang totoong maniniwala sa Kanya. He is not looking for fans, mga kapatid. Hindi kailangan ng Panginoong Jesucristo ng mga followers. Alam mo yun, mga silent followers, hindi kailangan, hindi to Instagram o Facebook na padamihan ng nakalike. Ang kailangan ng Panginoong Jesucristo ay yung puso na totoong naniniwala sa Kanya. Okay? True discipleship, Panginoon, is not about convenience. It's about commitment. He's not looking for fans, but for faithful followers who will give Him their all. True discipleship, yan, sinulat ko na dyan, is not about convenience, it's about commitment, sacrifice, and complete surrender to the will of God. Amen? Amen. Kaya may marami mga tao nag-aalangan sila mag-commit, no? Kasi they really thought na
hindi sila willing bitawan ng mga bagay-bagay. May mga setbacks tayo. May mga tao na ayaw nila mag-all out sa ministry. When you say, mga kapatid, commitment, hindi naman po iyon agad magiging pastor kayo, no? Commitment is to support the needs of the ministry, not only in finances, but sa pagiging kabahagi ng lahat ng gawain. That is also a commitment, mga kapatid. Hindi naman tayo kagaya ng mga ibang reliyon na may sinisiay pa. Hindi naman kayo susundan-sundan kung anong mga pinagagawa. This commitment is about commitment po natin sa Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi kayo kayang bantayan ng ating pastor, ng ating mga leader kung anong mga ginagawa natin. Kasi yung iba natatakot sila maging membro ng simbahan kasi akala nila parang babantayan na sila eh. Alam mo lahat ng gawa nila, hindi na nila magagawa to kasi membro na siya eh. Parang feeling niya, alam mo, limitado na ang kanyang mga galaw. Well, talaga naman dapat nasa-set apart na tayo. Amen. Kaya nga, ang ating conviction pag tayo ay nag-commit sa Diyos, hindi sa tao. That's right. Mahirap yung pinipili, hindi dapat tayo pinipilit na maging kabahagi ng mga gawain. Kusa 'yan kasi commitment 'yon. Again, pagiging disciple, it's not about convenience, 'di ba? Kung ano lang ang malapit kahit mali ang doktrina, dito na ako mag-church kasi malapit lang sa amin. O di kaya kasi wala akong pamasahe eh. We're not willing. Kaya nga may sacrifice, may surrender. Kasi pag hindi ka willing gumastos ng pang-taxi, hindi ka willing, alam mo yun, mag-spend ng time, magpunta ng simbahan, kung walang sa'yo, kung walang pipilit sa'yo, hindi ako pupunta, wala namang pumilit sa akin. Wala namang nag-remind sa akin today. So, hindi ako pupunta. Diba? So, walang commitment. Alright, so, I'll give you 4 points. 4 lang po to, mabilis lang to, huwag kayong matulog ha. Naku, hindi kayo kakain mamaya pag matulog kayo. Tubig-tubig lang kayo mamaya. Pwede bigyan ko kayo ng soft drinks, pero hindi kayo makakakain ng barbecue. Amen? Alright, so point number 1. A disciple must love Christ above all others. So sabi dyan sa verse 25 to 26. And there went a great multitude with him, and he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, pati brethren ha? Akala nyo, when you're with the brethren, you are already loving God? No, some of you are just with the brethren for the sake of fellowship. Brethren and sisters, yeah, yung mga beshi no, yeah, in his own life also, he cannot be my disciple. Kung hindi nyo kayang iwanan yung mga barkada nyo, yung mga close nyo, ako na-experience ko ito eh, yung iiwanan yung barkada. Naku, masakit yun kasi ilang taong kayo magkasama sa mga kalokohan, tapos biglang iiwanan mo yung mga barkada nyo. Nung una, mapipersecute ka pa eh, kasi saan ka na, ba't di ka na nagpupunta, ba't di ka na nagpapakita, di ba? Mga So, don't get me wrong, the word hate here, the word hate, kasi sabi, kailangan pala silang i-hate. Literally, kailangan natin silang kamuhian para mahalin ng Diyos. No, that's a dogmatic na approach yun. Which it happens to me also actually. Nangyari sa akin yan before, nung bago pa lang akong born again. That I was literally, iniilagang kulong mga tao. Well, hindi. Kailangan lang po natin. Ang hate po dito is the word hate here does not mean hostility or cruelty. It means to love less. Our love for Christ must be so great that every other affection seems small in comparison. So, hindi makukumpara dapat ang pagmamahal natin sa Diyos sa lahat ng bagay na nakikita nyo dito sa mundo. Kasi lahat ng bagay na nakikita ng mga mata nyo is temporary lang yan. Pero yung mga bagay na hindi nyo nakikita, especially ang Diyos, yan po ay eternal. Right? So kaya sinasabi ng Diyos, kung mahal mo, ang magulang mo kaysa sa akin, hindi ka pwede maging disipulo.
Ay, hindi niya sinasabi na kamuhian mo yung magulang mo. In fact, the Bible is commanded us to honor the mother and the father. Okay, to equally yoke the word of God, to equally divide the word of God. Hindi po natin dapat kamuhian yung mga kapatid natin. We're talking about priorities here. Kung sa tingin mo, kapatid, na yung trabaho mo, yung nagiging rason kaya hindi ka nagkakaroon ng time sa Diyos, it's time for you to change your job. And I don't care how much you are getting, how much salary you're earning. Pag po yan ay nakakahadlang sa relasyon mo sa Diyos, hindi yan magandang trabaho para sa iyo. Kasi napakaliit naman ang pananampalataya natin para hindi natin paniwalaan na Diyos ang magbibigay sa atin ng enough na salary to provide ating mga pangangailangan. Takot na takot tayo mawalan ng employer. Asan yung faith natin? Sa dinami-rami ng kumpanya dito, hindi ka mabibigyan ng Lord ng isang employer? Nalulungkot ako, minsan narinig ako mga kapatiran na hindi doon nakakapag-church ng Sunday kasi yun nga, may pasok daw sila ng Sunday. And I know there are some exception here, especially sa mga F&B. Pero may mga kumpanya akong alam na kagaya ng mga construction company. Maraming construction company na walang pasok ng linggo. Di lumipat ka. Di ba? Nagtatrabaho ka sa warehouse, nagtatrabaho ka sa mga office. Not necessary kailangan mo magstay hanggang linggo. God can provide. Now, I admire yung mga F&B natin. Pag hindi sila naka-attend sa umaga, kaya tayo may hapon. Para maka-attend sila sa hapon. Kasi napaka-imposible naman yun. Opening ka, na-closing ka pa. Of course, yung opening ka, makaka-attend ka sa gabi. Kasi hindi ka closing. Pag closing ka, makaka-attend ka naman sa umaga. Di ba? Huwag mo lang ibabangga yung sasakyan kung puyat-puyat ka na. Amen? Pahinga-pahinga din. Alright? So, ang ating goal, mga kapatid, again, I admire those people na kinakaya nila kahit pagod na sila. Even minsan, nakataya na yung buhay nila kasi pagod na sila, pero iniisip nila maka-attend pa din kasi nandun yung commitment. But I'm telling you, yung mga minor na yan, na mga distraction, mga struggles natin, na nararanasan natin, yung puyat, hindi yan, walang itutumbas ang kapalit ng Diyos para dyan. Pag nakikita niya na mayroon sa ating mga puso, nakikitang commitment, hindi yun makikita ng kapwa-tao. Diyos lamang ang may alam kung sino may totoong commitment dito. Pwede tayo magpanggap sa harapan ni pastor na committed tayo, supportive tayo kay pastor sa lahat ng bagay. But behind the scene, actually, complain tayo ng complain. Complain tayo ng complain sa mga ambagan. Complain tayo ng complain kasi puyat na tayo. Complain tayo ng complain kasi daming utos. Pwede mong ipakita sa harap pero hindi mo maitatago yan sa Diyos. Ang totoong commitment, kayang iwanan lahat. You see this? Brethren, yung mga sisters nyo, yung mga kapatid nyo. And I'm talking about literal na kapatid at saka yung kapatid nyo sa simbahan. Dapat kaya nyong iwanan para sa Diyos. At yan ang nangyari sa mga disciples, di ba? Naalala mo? Pagdaan ng Panginoon Kristo, sila Peter nga, di ba? Nasa kalagitnaan ng kanilang panananggal ng mga isda doon sa lambat. Iniwanan lang agad. Nag-follow sa Panginoon. Wala nang paalam. Naalala ko din si Elisha. Nung dinaanan siya ni Elijah, di ba? Sunod agad. Hindi itong dalawa, kasi ito hindi ito sumusunod. Joke lang. Sunod agad. Walang tanong. Alam mo, walang dapat tanong-tanong eh. Alam mo kung naniniwala kayo na ang Diyos
sabi ng Biblia, God is the author and the finisher of our faith, the creator of heaven and earth, the beginning and the end. Kailangan niyo pa ba talaga siyang tanungin? Na Lord, maayos bang buhay ko pag sumunod ako sa iyo? Maayos kaya itong buhay ko pag piliin kong maghanap ng trabaho kasi itong trabaho na to, hindi magre-resign ako dito, Lord. Pero sa tingin mo, Lord, maayos ba yung buhay? Baka walang trabaho akong matanggap. Anong klaseng tanong yan? Si Diyos tinatanong nyo kung kaya kayong bigyan ng bagong trabaho o yung trabaho na may maayos na sahod, na sweldo. Kaya apakarami sa atin dito nagsasuffer sa mga employer natin kasi napakaliit ng pananampalataya natin. Napakaliit. Hindi natin maibigay sa Diyos. Hindi natin maibigay sa Diyos ang tiwala na kaya niya magbigay ng trabaho na hindi magiging hadlang sa ating pananambahan. Amen? Jesus demand a supreme love and loyalty, mga kapatid. Yes, we have our loyalty sa mga leaders, pero above all, sa Diyos, ang ating loyalty dapat, mga kapatid. Matthew 10:37, hindi ko sinulat dyan para buksan nyo, hindi na kayo bubukas ng Biblia. Matthew 10:37, the Bible said, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me." Kung mahal nyo ang inyong mga magulang kaysa sa akin, hindi kayo karapat-dapat maging disciple. Ito yung mga, alam mo yun, bala na hindi ako maligtas basta susundin ko ang mga magulang ko. I have a lot of friends before nag-attempt ako na i-share sa kanila ng gospel, but they told me, Dre, kasi alam mo naman yung parents ko, Sagrado Katoliko kami. I've heard this a lot of times sa mga barkada ko. I tried to share sa kanila. Pumunta ako doon sa amin pag-uwi ko ng bakasyon ko. Sa waiting shed lang yun, I shared the gospel to them sa waiting shed kung saan kami tumatambay. And yun nga, you will hear a lot of iba-ibang reaction. And lalo na pag yung mga sa amin, mga pamilya is talagang kilala sila sa pagiging mga hermano mayor. Pag mga hermano mayor, nasa kanila yung, that year, nasa kanila yung santo. Pinapaikot kasi yung santo dun eh. Sa kanila members kasi sila nun. So, every after few years, napupunta sa kanila yung santo, talagang sagrado. Nagpapakain sila ng buong bayan namin. Ang bayan namin ay 34 barangay. Yan, papakainin mo yan for the sake of your pagiging loyal sa patron namin. Ang patron namin is Our Lady of Refuge. Our Lady of Refuge. In other words, si Mary. Okay? And again, hindi ka sasagutin ng magulang mo pag tayo pa na mapunta na sa paghuhukom. Andun ka na sa judgment seat, tatawagin mo ang magulang mo. Maano nga ba yung paniniwala natin? Nasaan ka na? Hindi mo pwedeng gawin yun. Kaya nga sabi sa Colossians 3, to set your affection on the things above, not on the things on this earth. Pag sinabing ang ating priority, yung mga bagay na nasa taas, ibig sabihin, lahat ng nakikita nyo dito sa lupa ay second priority lang natin yan. Amen? Pero talaga, minsan, lahat tayo nakakaranas. At I'm telling you, lahat tayo ay susubukin sa ganitong bagay. Susubukin. For sure yan. Lahat ng faith natin, pananampalataya natin, ay dadaan dito. Deuteronomy 6:5, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thine soul, and with all thy might." Lahat ng lakas mo. Lahat buong puso, buong kaluluwa, mamahalin mo dapat ang Diyos, mga kapatid. Amen? Mahirap mag-amen, di ba? Kasi mahirap gawin eh. Andiyan yung application natin. True disciple,
It's not about convenience. Hindi ito eh. Mali. Application natin, Christ must be the first in your heart above family, relationship, career, and even your own life. Application natin, Christ must be first in your heart above family, relationship, career, and even your own life. First, siya dapat ang nauuna, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Sa decision making natin, you should always ask ourselves, ito ba ay nakakalugod sa Diyos o hindi? Kahit sa pagtanggap ng trabaho, pagtatanggap ka ng trabaho, ito ba ay makakalugod sa Diyos? Ito ba ay something na against sa aming doktrina? Kasi kung pagbibenta yan ng alak, pakalungkot naman nun, no? Mapipilitan ka magbenta ng alak. O pagbibenta yan ng sigarilyo na sumisira ng katawan. Ano pa? Paano kung pagbibenta yan ng shabu? O, cocaine. Magiging pusher ka na. Shabu-shabu pwede. Huwag yung totoong shabu. Point number 2. A disciple must bear his cross. Yan. Bear his cross. Kung kasing laki ng katawan mo si Elijah, okay lang, we can carry the cross. Paano kung payat-payat ka? Paano kung si Minmin? Nasa pala si Minmin? Paano mag-carry ng cross yun, ano? But getting aside, this is not about the literal cross, mga kapatid. Kagaya ng nakikita nyo sa Facebook, na mayroon makikita kayo sa Facebook ng mga sacrifice na nagkikarry literally ng cross. Ano? Verse 27, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciples. To bear the cross means to deny self and accept any hardship, rejection, or persecution that comes from following Jesus Christ. Okay? So mayroon niyang cross na kaakibat, mga kapatid. Mayroon niyang persecution. Expect nyo na yan. Pag po tayo ay sumunod sa Diyos, you have to bear the cross. At kasama dyan, yung finances natin, may mga kailangan tayong self-denial ba? Yung mga pangarap natin, kailangan natin i-deny. Ako palagi sinasabi sa inyo, may mga pangarap ako before na lately na-realize ko, mas maganda pala ang plano ng Diyos. Mas maganda talaga ang plano ng Diyos. Ay, yung akala mo perfect yung plan mo, di ba? Kaya nga nauso yung expectation versus reality. Kasi marami tayong plano, tapos hindi naman nangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas maganda na, hayaan nyo na yung Diyos. Kasi mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya nga sabi, my plans are not your plans, di ba? My ways are not your ways. My works are not your work. Iba ang plano ng Diyos sa plano natin. Madi-disappoint lang tayo sa mga reality na mangyayari. Di ba? Ang nasa isip natin minsan napaka-perfect. Kahit nga sa bakasyon, di ba? Pag plano tayo ng bakasyon, ang ganda ng mga nasa isip natin sa bakasyon, pero sa reality, di ba? Puro utang. Di ba? Imbis na maganda yung tagadala ka pala ng bag, na-stress ka pa, panay-away pa kayo kasi di makapag-desisyon kung saan pupunta, di ba? Hindi ka na nag-enjoy, na-stress ka na lang. Di ba? Sa bahay ka na lang matulog. But mas maganda talaga, Diyos na lang ang magplano. Sumunod na lang tayo. Di ba? May self-denial dapat. Kung gusto niyo maayos yung buhay niyo, alam niyo mga kapatid, hindi lang ito sa pang-araw-araw na plano natin, o sa trabaho na plano natin, o sa career, o sa college plan natin, anong kursong kukunin natin. This includes, yung love life natin. Yung future family nyo. Yung akala mo, gwapo nito, parang maganda combination namin to, magagandang anak, magagandang lahi, mga gawin. Ako, kay maniwala dyan. Expectation versus reality. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Tingnan mo kami,
Magandang lahi lang na ibigay ko. Mga kapatid, maaari tayo, siyempre naghahanap ka ng gusto ko talaga yung mga medyo Korean para yung lahi namin maganda. Ang saya. One week in Thailand, ay iba pala yun. Mga kapatid, iba ang plano ng Diyos. Huwag kayo masyadong mapili. Pili kayo ng pili sa Facebook, sa mga ibang churches, katabi nyo na pala ang gagawa ng magagandang lahi at saka makadiyos na mga anak. Kasi, okay, fine. I'll give you the benefit of the doubt. Maaari nga, maganda artist tayo ng magiging mga anak nyo. Pero kung hindi naman maliligtas, tapos masusunog lang sa impyerno, anin mo yun. Aanin mo mga artistahing muka, tapos susunugin lang sa... Ang dami niyan dito, oh. Naglalakad ka lang sa mall, ang gaganda ng muka. Baka mga artista. Pero lately, may realize mo, susunugin lang to sa impyerno. Because they don't have the right faith. Hanap ka ng hanap, plano ka ng plano na magkaroon ng perfect na husband and wife para magkaroon ka ng magagandang lahing pamilya. Ipon ka ng ipon para makapag-start ka ng family na may tamang ipon, may bahay, lupa, negosyo. Pero hindi nangyayari. Mangyari man yun, yung reality in the future, hindi according sa mga naiisip mo. Kasi bakit? Mag-aaway na kayo kasi hindi kayo pareho ng mga gusto sa buhay. Mag-aaway na kayo kasi may lahi pala tong mongoloid. Nagkaanak ng may mga problema. Alam mo, may mga lahi. May mga lahi, tapos nagkakaroon, mga anak, mayroon akong office mate. Ang mga anak nila, ang tawag din, autism. Pero sinasabi ko sa inyo, pag maniwala kayo kay Diyos, makinig kayo sa Lord, kung sino ang tunay niyo mga pangasawa, magiging maayos yung mga anak niyo. This is part of consequence. Yung nakikita niyo yung mga bata dyan, na may mga autism, part yan ng mga consequence natin sa buhay. Pinipilit nating mga relasyon na hindi naman dapat. Kasi, do you think, bigla ka nang bibigyan ng Lord ng mga autism na anak mo? If nakinig ka lang sa Lord, kung sino ang tamang ipapangasawa mo, at nakinig ka sa Lord, kung ano lang dapat sa kanila ang gagamitin mo para sila maging malusog. Especially ang Word of God, they will not depart from it. Hindi magre-rebelde sa iyo mga yan. Kasi pangako yan ng Biblia eh. Teach them the way they should go and they will not depart. Otherwise, mali yung Biblia. Pag magrebelde ang mga anak mo, kapabayaan mo yan. Kasi hindi naman magkakamali ang Biblia kasi sabi niya, they will not depart from it eh. If you will teach them the right thing. Pag mayroon dyan anak mo na magrebelde sa'yo, it means kakulangan yan sa pag-raise sa kanila. Pag may anak ko na magrebelde sa akin, totoo yan, kakulangan ko yun. Again, kung susunod lang sana tayo sa mga plano ng Diyos, hindi yun yung mga nakalatag na plano natin, magiging kwento na lang talaga kayo. Expectation versus reality. Hindi talaga magkakapareho yan. Huwag masyadong mangarap doon sa mga opa. Wala. Kakapanood nyo yan. Kakapanood nyo lang yan ng Korean. Oh, tawang-tawa si Eli. Pero at least maganda yan. Mas tawa ng tawa si Elijah. At least di siya inaantok, di ba? Okay na yan. Kaysa naman, di ba alala mo before si Elijah palagi inaantok yan? Ngayon hindi inaantok, di ba? Pinipilit niya makinig. Di ba? May commitment. Tinatawag na may commitment. Di ba? So dapat, even sa pakikinig, may commitment tayo. Kasi paano ka susunod sa Diyos? Hindi mo nga narinig yung sinasabi ko ngayon eh. Hindi ka nga makapag-focus.
Your commitment starts now. Hindi bukas, hindi mamaya after. Di ba? Yung decision mong makinig, decision mong i-apply yan, yan po ang magbabago sa atin, mga kapatid. Timothy 3:12. Ang sabi ng Bible. Basahin mo nga, Andre. Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy, sorry. Verse 12 po. Chapter 3, verse 12. Yep. Timothy. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Take note the word, yea, and all that will live godly in Christ, Jesus shall suffer persecution. Wala pong ligtas. All, sa lahat sa atin, na magdidesisyon, na mabuhay, na makadiyos, you will suffer persecution. Kaya kung do you think na kailangan mong magpalit ng trabaho, that's part of your persecution. Kasi hindi kayo nagkakasundo ng amo mo, hindi ka binibigyan ng maayos na leave. Alam naman niyang Sunday ka nga lang mag-church, hindi ka pa pinapaalis ng bahay. Pati Sunday mo, pinapapasok ka, pinagtatrabaho ka. That's not even accordance to the law of the land. Bawat isang empleyado, kailangan may isang araw na kapahingahan. That's a persecution. At kung may tiwala ka sa Diyos, and you love God more than your boss, you have to find a new job. You need to find a new employer, mga kapatid. Luke 9:23, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. You can be a Christian na hindi sumusunod sa Diyos. Pero sinasabi ko sa iyo, kagaya na sabi ko kay Binon, umanda ka sa mga consequence. Kung hindi ka masunuring Kristiyano, ihanda mo ang sarili mo sa mga consequence ng buhay na to. Because the concept of this life, as I always said, it's just you will reap what you sow. Anong itinanim mo, aanihin mo lang din yan. Kung hindi ka masunurin na Kristiyano, kaya nga sabi ng Galatians 2:20, di ba? I am crucified in Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live in the flesh, I live by the faith who loved me and gave himself for me. Point number 3. But before that, I'll give you the application. It's already there. Carrying the cross is not a one-time act. It is a daily commitment to put God's will above your own. Alam niyo mga kapatid, kasi iniisip kasi natin yung commitment parang ginawa mong, parang nagamit ka ngayon ng Diyos, bukas pwede ka na magkasala-sala ng konti-konti kasi marami. Anniversary pa lang namin ngayon, nakakatapos pa lang, bukas gawa-gawa naman ako ng something na iba, ng kasalanan kasi parang dami ko nang nagawang mabuti. Parang binabalansi natin eh. Hindi yan one-time act. Yung pagiging maka-Diyos, hindi yan yung pinag-iipunan tapos one-time gastos. Hindi. Daily yan. Point number 3, disciple must count the cost. Disciple must count the cost. At ang ibinigay niya ng example dyan, yung paggagawa ng bahay. Ako ayoko talagang maggawa ng bahay. Pag may nagsasabi sa akin, mga kapatid mo, Kuya, i-design mo ako ng bahay. May pera ka na. Wala pa. Hindi ako mag-design. Sayang lang. Sabi ko, mag-ipon ka muna. Mag-ipon ka muna. Kasi, may stress ka lang. May 200,000 ka. Mga pundasyon lang yun. Okay, sige. Baka may isang wall tayong maitayo. Great wall lang makagawa mo. So, kailangan po, pag gumawa ng bahay, kompleto yan. From foundation. Kaya actually, hindi pa nga eh. Pag magawa ng bahay, ang gagastusan mo, kung mababa yung lupa, feeling mo na. Papipilingin mo yan.
Pipiligan mo. Kung gusto mo ng pader, papadiran mo. After that, mag-quotation tayo ng para sa pundasyon, pambutas, bakal, lalo block, semento, wall, CHB, flooring. Okay, tapos kung gusto mo, buhos ang roof mo para hindi mo mararamdaman pag bumabagyo, kagaya ng ginawa ko sa bahay, buhos natin yung second floor, pati yung sa roof deck nyo. Kung hindi, magbabudget ka ng parlance, ng mga trusses, tapos yero. Okay? Ngayon, kung medyo gusto mo ng furnish, ipa-plastering mo yung CHB mo. And then, if i-finish mo, pipinturahan mo. Kung gusto mo fully furnished, pagpasok ng loob ng bahay mo, syempre, itatiles mo. Tatiles mo yung bahay mo, di ba? Syempre, yung mga pintuan, kung gusto mo medyo maayos, bibili ka sa Home Depot. Hindi kaya, walang budget, plywood lang. Di ba lahat yan gagastusan, iisipin mo even yung hinge. Ilang hinge bawat pintuan? Ilan ang pintuan ko sa bahay? 5 times 3 hinges, 15. You need to magbabudget ka 15 na hinges. Magdadagdag ako ng isa kasi baka mawala ni Elisha. So magdadagdag ako ng isa, that's wastage. Kailangan mag-a-add ka ng palagay. So paplanuhin mo lahat yon para pag ginawa yung bahay, hindi utal-utal na wala na tayong pera. Hindi. Kailangan nakalista na yung lahat. At pagdating dun sa dulo, ang gastos 3.2 million fully furnished, including fence and gate. Pati mga wall lamp sa labas. May landscape pa. Wow. Di ba? Ang sarap. Kasi tapos mag-iipon ka na ngayon. Iipon ako, magtatrabaho na ako sa abroad. Iipon ako every day. Every month. Magtatabi ako. Pag naka 3 by the way, yun yung plano ko, no? Hindi man natuloy. Sabi ko sa inyo, madidisappoint lang kayo, plano kayo ng plano. Pero yun, kung paplanuhin mo yun, I'm just talking about sa paggawa ng bahay, pag magkaroon ka na ng ganong pera, kompleto na, pwede ka na mag-start. And I'm telling you, 3 months, tapos yan lahat. Tapos yan, kasi hindi yan mapuputol, tuloy-tuloy yan. Kasi naka-budget na yun, pati yung labor, kung magkano yung babayad. Nakita yung mga bahay, ang tatagal bago matapos. Mga building na mga hindi natatapos kasi bakit? Walang budget. Ako hindi talaga ako for construction na walang budget. Kailangan may budget. Although yung bahay namin ngayon sa Pinas, nag-agree kami kasi pinapaalis na sila dun sa may coastal area kasi nakatira nga kami sa likod sa may dagat lang. Nag-agree kami half lang muna ang gawin. So nag-budget kami enough para makabuo ng yung first story. Nung pag-uwi ko ng September ngayon, 2-story, tapos na siya. So, kailangan may mga target ka para matapos. Ganon din po pagdating sa ministry. Okay? Tingnan mo ang binigay niyang example dito. Asa ang verse 28 to 30. For which is of you entering to build a tower, sit it not down first and counted the cost? Kung mapapagawa ka ng tower, hindi mo muna binilang ang cost, whether he have sufficient to finish it. And he gave another example. So Jesus uses the example of a builder and a king to show that we must consider what it takes to follow him. Half-hearted discipleship leads to failure and shame. Well, mga kapatid, kung gusto niyo lang maging kabahagi kasi nandyan yung kaibigan mo o sinabi lang ng parents mo, it will fail. It will fail kasi dapat sa inyong puso naunawaan nyo na ano ang magiging, ano ang kailangan mo. What's the cost? Pag sumunod ka sa Diyos, alam mo na, that includes your finances, your time sa yung family, mababawasan, yung yung time mo sa mga iba-ibang bagay, yung pagbabalanse mo sa trabaho, dapat yun, alam mo na yun. I-consider mo lahat yun. Para pagdating ng ambagan, hindi ka ma-disappoint. Kasi bakit? Before ka pa sumunod sa Diyos, alam mo na magiging part na yan ng pagiging Kristiyano ko, na maging tumulong at maging kabahagi ng lahat ng gawain. Pagdating ng mga kailangan ng group, kailangan ng mag-organize ng ganito, ikaw yung na-appoint, hindi ka na madi-disappoint.
Kasi before ka pa maging member ng simbahan, nag-decide ka na ako magiging katuwang ni pastor, magiging katuwang ako ng mga leaders ng simbahan sa anumang gawain. Hindi ka na naninibago. Ako na naman ang pinagpapiano ngayon. Hindi ka na hindi ka na magrereklamo kasi alam mo na kapag maging nasa listahan ka ng schedule ng pianist, alam mo na darating ang araw na magpapiano ka. Pag nag-study ka ng piano lesson, alam mo na later on, magiging pianist ka. Kasi kung nag-aral ka lang ng piano kasi para makatugtog ka dun sa bar at may extra income ka, madi-disappoint ka pag sinabi ng leader, ikaw yung pianist next week. Ako na naman. Diba? Kasi bakit? Hindi mo inisip kung ano yung pinasok mo. Inisip mo lang, kasi nandito yung kapatid ko kailangan nandito. Nandito yung parents ko, nandito lang ako, no? Wala kang personal na relasyon sa Diyos. Right, mga kapatid? Application natin. Before following Christ, understand what it means. It's not an easy road, but it leads to eternal reward. Huwag niyong hahanapin ng reward ang mga leaders, no? Huwag kayo masyadong maghahanap ng mga papuri ng tao. Halala ko tuloy dati sa Rasal Kayma, pag birthday mo, may sobre doon. Binibigay, di ba, Pastor? May sobre yun. May lamang pera yun. Namiss ko na yun eh. Bibigyan kayo ni Pastor Ben ng sobre. Okay? May pera yun. Para pwede kang mag-Jollibee mag-isa. Di ba? Pero mga kapatid, yun nga, kasi ang iniwasan natin, yung reward na mentality, na hindi ka nagagawa kasi walang reward. Okay? Kasi ang reward natin, eternal, mga kapatid. Kasi alam mo, sinasabi ko sa inyo, kahit naman hindi kayo maging kabahagi sa ating mga contribution, maubos pa rin yung pera nyo. Hindi pa rin kayo makakapag-ipon. At least nakapagbigay kayo, naging kabahagi kayo ng gawain, hindi naman ganun kalaki, pero naging kabahagi kayo. Ayun, recorded sa langit yun. May reward yun. Pero kung, do you think makakapag-ipon ka dahil hindi ka nagiging part ng yung mga pakain natin, yung groups nyo, hindi ka na kung flowers ka, hindi ka nagiging kabahagi para lang makapag-ipon ka. Hindi rin. Sabi nga ng Biblia, He will put it into the bag of holes. Mabubutas lang daw yung bulsa mo. Sabi ng Diyos. Kasi tinitest lang naman tayo ng Diyos eh. Tinitest lang tayo ng Diyos. I remember, before ko kunin yung family ko dito, I was earning 5,000 dirhams. And ang hirap nun. Kasi may sariling flat pa kami nun sa Alcosays. Kasi kailangan ko ng flat para makuha sila. Yung renta pa lang, 2,500 plus yung sewa. Yung sewa minsan umaabot ng 1,000. Yung mangyak-yak na ako yung pag umabot ng 1,200. Kasi pag 2,500 plus 1,200, ilan na yun? 3,700 na. May 1,300 na lang ako. Kakain pa kami. O balikan pa natin yung mas una. Sa Pasig. Sa Pasig pa kami nakatira. Tuwang-tuwa na kami ni Sister Mera pag nakapag-Jollibee kami dun sa may kanto. May Jollibee dun sa may kanto eh. Paborito namin yung 2 lumpia. Tapos, yung rice, tapos may 2 lumpia. Yung Shanghai. Yung favorite ko yun. Tuwa na ako pag may natira ako sa sahod ko nun. Kasi sumasahod ako 5,000 sa quincenas. Umabot ng 5,300, 5,500. Gatas pa lang ni Shisham, yung nido na malaki. 1,000 plus na yun. Buti na lang wala kaming bayad sa upa eh. Kasi may paupahan sila sa Pasig eh. Kasi kung nagbabayad pa kami ng upa, wala na. Walang matitira. Pero tinanong ko yung Lord, di mo naman kayo pabayaan, di ba?
I just trusted God. And salamat ngayon, nakakapag-salmon kami araw-araw. Ang hirap, mga kapatid, kung hindi tayo mas mahirap kung hindi tayo maniniwala sa Diyos na kaya tayong bigyan ng maayos na trabaho. Mas lalong hihirap ang buhay nyo. Ibigay natin sa Diyos. Nandito na tayo eh. Pa 50-50 ka pa, nandiyan ka na sa loob ng simbahan eh. Magtiwala ka na sa Diyos. Pagkatiwala mo, maging kabahagi ka, maging as much as you, I know may mga mamimiss ka ng mga gawain. I know na sometimes hindi ka available, but do your best na maging kabahagi ng mga gawain. Kasi ang Diyos, hindi bulag o hindi maikli ang kamay para hindi abutin ang iyong mga pangangailangan. Before following Christ, intindihin mo, ano ang magiging kaakibat na doon sa buhay ko. Susunod ako sa Diyos, yes, that will require my time, require my, part of my finances, part of yung health ko, lahat yan. Yung family ko, lahat yan. Kailangan, plinano nyo na yan. O last point. Nasa 40 minutes na tayo. Disciple must forsake all to follow Christ. It's almost similar to first point, but this is taken from verse 33. Kasi sabi dyan sa verse 33, so likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. All these points are just from this passage, no? Gusto ko lang sa inyong maunawaan mismo yung binibigay mismo ng passage. This is not a different point of view than dito mismo to sa passage. Sabi dyan, likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he hath, he cannot be my disciple. Mas matindi to. Mas parang kinungklud niya lang yung kanina, pinag-uusapan lang natin, yung nanay mo, tatay mo, yung kapatid mo. Ngayon sinasabi niya lahat ng mayroon ka. Kasi baka pwede ka pang magmalaki, Lord, kaya ko namang yung gusto ko nang lumaya si Lord sa bahay eh. Kaya kong iwanan lahat kahit sino. Gusto ko nga mapag-isa lang eh. Gusto mo Lord, sumunod na ako sa iyo ngayon. O sige, kaya mong iwanan pati yung kayamanan mo. May kwento yan sa Bible, di ba? Ginagawa niya lahat eh. O sige nga, ibenta mo lahat ng mayroon ka, magsumunod ka sa akin. Kung willing ka talaga kahit mawala lahat sa'yo. And I'm pretty sure not all of us, mga kapatid, ay kayang gawin yun. You cannot forsake everything. Ako sinasabi ko, basta sure lang ako na Lord ang nag-utos sa akin, okay lang. Minsan kasi baka hindi Diyos naman pala yung nag-utos. Di ba? I mean, I heard this crazy mga groups na like, God commanded you to do this, audible voice na nagsabi daw ang Diyos na kailangan mo itong gawin. Nakakatakot yun. Di ba? I've been into this, mga churches na literally utos daw ni Lord, ito daw pinapagawa sa'yo. Sasabihin ka talaga, ito ang pinapagawa sa'yo ng Diyos. Ako, willing ako, yes. Basta sure lang, na basta Lord mismo ang manggagaling talaga. I mean, sabi ko nga, nainggit niya ako before, di ba? Kasi before, talagang si Lord nakikipag-usap. Audible, di ba? Mga propeta niya, kinakausap niya. Sige, basta sure ako na si Lord ang nag-utos. Ngayon, nandito yung Biblia eh. Dito tayo sa Bible nakadepend, di ba? So, nakasulat naman dito, huwag na tayo kung saan kani-kanino makinig pa. Matthew 6:24, no man can serve two masters. Romans 12:1, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Last verse, Philippians 3:7-8. Philippians, buksan mo nga, Dre, kasi half lang to. But what things are gained to me, those I count lost for Christ. May continuation yan, basahin nyo. Philippians 3:7-8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Dami yan. Ng lahat. Kaya nga meron na tawag tayong pagsuko ng buhay.
sa full-time ministry. This is a different level ng pananampalataya, mga kapatid. Again, we don't expect everybody to have the same level of faith. May kanya-kanya tayong pagkatawag and then may mga nagre-respond sa mga higher calling. Mga calling na tipong even your trabaho, yung job mo, kailangan mong i-give up. At maging total dependent sa Diyos. And that whatever you have na gamitin ng Diyos na malikom ay magiging gamit nyo para sa ikalalago ng ministry. That's a different level of faith. And we should admire those people. And again, as we always say it here, if you cannot support the missionaries, if you cannot be the missionaries rather, then support them. Right? Kung hindi nyo kaya yung kaganitong klaseng pananampalataya, that they've forsaken everything para magpunta sa mission field, then brothers and sisters, support them. Application following Christ means living with open hands. It means pag sumunod ka sa Diyos, kahit ano, kagaya ng kwento ng servant, di ba? Pag servant ka, naghihintay ka lang ng command. Pag ano yung sinabi, sunod agad, willing to give up anything that competes with your devotion to Him. Mga kapatid, true disciple requires total surrender, mga kapatid. Total surrender. Okay? Again, we don't expect everybody to have the same faith. Let's start basic faith na maging kabahagi ng mga gawain dito sa simbahan. Let's start with that. At habang lumalago tayo sa Diyos, naisip natin na mas marami pa tayong magagawa sa Diyos, then you proceed. Pero paano kung hindi mo, we don't even do the first step of obedience? Di ba kaya nga tayo may natawag the first step of obedience? Kasi doon tayo mag-i-start. Okay, the conclusion, andyan na yung conclusion, sinulat nga, Jesus does not seek fans, mga kapatid. He seeks followers. Okay? Hindi yung followers na Facebook followers, ha? Yung totoo itong follow na nakikita, ha? Hindi yung mga secret followers lang na pa-like lang dyan. Oo. Push the button, press subscribe and like for more updates. Walang ganun, mga kapatid. Ito yung followers na nakikita sa simbahan. We are fully committed. True disciple costs much, but it leads to eternal gain. Jesus calls every believer to be more than just a follower, to be a disciple who loves Him above all, bears the cross daily, counts the cost, and forsake all for His glory. Last verse. Mark 8:36. For what, paborito ito ni Manny Pacquiao. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Di ka pinili mong maging successful na tao. Mas naging gusto mong yumaman, nakalimutan mong sumunod sa Diyos. Pag namatay ka, impyerno ka naman. Kaya sabi ko sa inyo, pupunta ka dyan sa mall, maglalakad ka, dahil mong makikita ang gagandang muka, ang gagandang mga tao. Pero alam mo namang hindi sila pupunta ng langit. Mayayaman. Dadaan ka dun sa mga mamahaling restaurant, nakita mo may mga mayayaman kumakain sa loob, no? Mag-scroll ka sa Facebook, nakita mo mga tao, nagfe-flex ng kanilang mga bundle-bundle na pera. Si Floyd Mayweather, pinapakita niya yung mga pera niya, di ba? Ano ngayon? 70 years, 80 years, you will die? So what? Punta ka ng impyerno? Is that what yun ba yung pinagmamalaki natin? Mga kapatid, you're in the right place right now. Sinasabi ko lang sa inyo, nasa tamang lugar kayo ngayon. Baka nasa tamang tao rin kayo. Baka hindi rin. So mga kapatid, again, kung nagdadalawang isip ka pa na sumunod sa Diyos o sa mga nakasulat sa Bible, mag-isip-isip ka. At ibigay natin sa Diyos lahat ng kaya natin.
Again, walang pagsisising nasa una. Palaging nasa huli. Mahirap pag nagbabayad na lang tayo ng mga consequence na. Mahirap na yun. Paying of consequences na, time of paying na, mahirap na. Ngayon pa lang, maging kabahagi kayo para mas mapaayos po, mas mapadali. Lahat naman tayo magkakaproblema kahit nasa simbahan tayo o hindi. Mas napapadali lang pag nasa Diyos tayo. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Let us all stand and let us pray. Oh, gracious Heavenly Father, thank you, dear Lord, for this evening. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mga itinuro mo sa amin, Panginoon. You reminded us that it is essential and important na maging disipulo kami, O God. I know there are levels of disciples, may mga klaseng disciple, Lord God, na willing to risk it all, but help us to start at least, Panginoon. That's our goal. But for our brethren who haven't started yet, who haven't decided yet, or nag-aalangan, nag-50-50 sa kanilang pagsunod sa iyo, give them courage and faith to start, Panginoon, following you. At while we are following, dun mo kami bigyan, Panginoon, pa ng more. At sa mga kapatid namin, Lord God, na nasa on track na, O God, minsan nag-slow down man kami, palakasin mo kami, Panginoon, na mas i-forsake pa namin lahat. At mas maunawaan namin na lahat ng bagay, Panginoon, kailangan i-surrender namin sa iyo. Kasi lahat ng nakikita ng mga mata namin ay mga temporary lamang. Lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay pansamantala lamang. Tulungan mo kami, turuan mo kami na mabuhay o mag-walk by faith, Panginoon, not by sight. In Jesus' name we pray. Amen. Meron po talaga tawag ko sa atin ng Holy Spirit. Meron pong tinawag doon. So, what you... Ano yung gagawin natin ay magpatuloy tayo sa Panginoon. At hindi naman ibig sabihin mag-resign kayo. Priority nyo yung maglingkod. Priority nyo pa rin yung Panginoon. Pero, magtrabaho kayo in a way na hindi maapektuhan yung ginagawa nyo sa Panginoon. Okay? Kasi, kung ulitin ko, lahat magpapastor, sino yung makikinig? Di ba? Kung lahat mag-full-time worker, sino magtatrabaho? Kasi magtrabaho, wala nang problema, pala na tayong ano. Eh kung lahat ng pupunta dito, maging full-time worker, naisip maging full-time worker, maganda pala maging full-time worker, tatanggap na lang. Diba? Hindi po yun. Okay? Meron pong tinawag doon. Okay? Tinawag kayo kayo yung naging professional, gamitin niyo yung profession niyo para makatulong at sumuporta sa mga missionary. Okay? Sabi nga kanina, kung hindi nyo kaya pumunta sa Bangladesh, sa iba't ibang lugar para mag-mission, suportahan nyo. Ang dami natin mga missionary na nangangailangan ngayon. No? Tulungan natin sila. Isang araw magpapasalamat sa iyo yung tao. Salamat dun sa 50 dirham na ipinadala mo. Dahil sa 50 dirham na yun, nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. At ngayon, kasama kita sa langit. Di ba? Ano kaya kung ganun yung senaryo sa langit, no? Mag-a-approach sa iyo isang kaluluwa, isang tao, that thank you. I think there is a song, yung thank you. Kaso lang, naging contemporary na siya ngayon. Naging singer, naging contemporary singer na siya ngayon. Si Ray Boltz, yan, si Ray Boltz. Okay? So, thank you for giving to the Lord. So, sabihin mga kapatid, I like there is a last phrase kanina, the very practical application, yung huling application. Ano nga ulit yun? Nasa iyo ba? Yung very last
Following Christ means living with open hands. That's very practical. Willing to give up anything that competes with your devotion to Him. Yan ang practical na napakahirap. Kung ang puso mo ay ang puso mo ay reluctant. No. Pero kung yan ay practical at kung yung puso mo ay ni-reluctant, magagawa mo yan. Okay, it takes faith. Okay? So tayo pong lahat ay mag-pray na. Meron po ba kayong urgent prayer request before we end our service tonight? And again, tomorrow we will join